Isang swipe lang ng credit card, gumuho ang langit ko. Habang nagtitiyaga ako sa tira-tirang ulam para makatipid si Juancho sa Canada, bumibili pala siya ng diamante para sa kabit niya rito lang sa Makati. Akala niyo ba mananatili akong tanga? Ngayon, mararanasan niyo ang bagsik ng asawang sagad na ang pasensya. Sino ang huling iiyak? Handa na ba kayong makita ang impyernong gawa ko? Konting tiis na lang, Sofia. Pagkapirma ng tangang iyon sa papeles, akin na ang lahat ng lupa at maiiwan siyang taga-alaga ni na mama habang tayo ay nagpapasarap sa Makati. Hindi niya malalaman na hindi ako kailanman sasakay ng eroplano patungong Canada. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kutsilyo na bumaon sa puso ni Angela, dahilan upang biglang tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, bitbit ang isang makapal na winter jacket na binili niya mula sa kanyang huling ipon, isang regalo para sa kanyang asawang si Juancho na aalis daw mamayang gabi patungong Vancouver. Habang ang bawat hibla ng tela ng jacket ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal at sakripisyo, ang boses ni Juancho sa loob ng silid ay puno ng panunuya at pagtataksil. Nanigas ang kanyang mga paa. Ang init ng bagong lutong adobo na nagmumula sa kusina ay tila naging amoy ng nabubulok na pangarap. Dahan-dahang napabitaw si Angela sa jacket, ngunit bago pa ito lumaylay sa sahig, ay mahigpit niya itong nilukot sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng libu-libong karayom, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang mga kamay niyang gasgas at magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ng bahay ng kanyang biyenan ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon, ang pagtitiis sa mga bulyaw ni Doña Consolacion, ang paglimot sa sariling kagustuhan, at ang bulag na pagtitiwala sa lalaking ito, ay biglang nagmura sa kanyang harapan bilang isang malaking kasinungalingan. Angela, bakit ka nakatayo dyan? Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Juancho. Ang mukha ay agad na nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang malambot at mapagmahal na balat kayo. Kanina pa kita hinahanap, love. Akala ko ba ihahanda mo na ang paborito kong ulam bago ako umalis? Tumingin si Angela sa mga mata ni Juancho, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng konsensya, ngunit wala siyang nakita kundi ang kislap ng isang mandaraya. Pinilit niyang lunukin ang pait na namumuo sa kanyang bibig. Pilit na pinatitigas ang boses na nais nang sumabog sa iyak. Oo, Juancho, inihanda ko na ang lahat, pati ang jacket na ito, para hindi ka ginawin doon, sa Canada. Napakabuti mo talagang asawa, Angela. Kaya kampante ako na may iwan ka rito para alagaan sina mama at papa habang nagtatrabaho ako para sa hinaharap natin. Wika ni Juancho habang hinahaplos ang buhok ni Angela. Isang paghaplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanyang balat. Inilabas ni Juancho ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. Siya nga pala, bago ako umalis, kailangan mo itong pirmahan. Special power of attorney lang ito para maprotektahan ang ari-arian natin habang wala ako. Alam mo naman si Mama, gusto niyang sigurado ang lahat. Tiningnan ni Angela ang dokumento. Alam niya na ang bawat letrang nakasulat doon ay mga tanikala na magtatali sa kanya sa isang buhay ng pang-aalipin, habang ang asawa niya ay nagpapakasasa sa piling ng iba gamit ang kanilang pinaghirapan. Naramdaman niya ang panlalabo ng kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang dati ay maamo at mapagpatawad na asawa ay tila unti-unting namamatay sa loob niya, at isang bagong Angela ang isinisilang sa gitna ng malamig na gabi. Pirpirmahan ko ba ito, Juancho? Dahil ba ito ang katibayan ng pagmamahal mo
O ito ang huling pako sa krus na ipapasan mo sa akin? Ang mga salitang ito ay hindi niya binigkas ng malakas, kundi nanatiling isang madilim na bulong sa kanyang kaisipan habang kinuha niya ang panulat mula sa kamay ng asawa. Hinawakan ni Angela ang ballpen. Ang dulo nito ay nakatapat na sa puting papel. Sa labas, humahagulgol ang langit at ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga palakpak ng tadhana sa isang trahedyang hindi pa natatapos. Gaano katagal bago naging kutsilyo ang mga bisig na dati ay itinuturing kong kanlungan. Gaano kalalim ang sugat na kayang iwan ng isang taong nangakong hinding-hindi ka sasaktan. Nilingon niya ang maleta ni Juancho na nakatayo sa tabi ng pinto, handa na para sa isang biyaheng hindi naman mangyayari. Sa sandaling iyon, alam ni Angela na ang pagpirma niya ay hindi isang pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaan kung saan siya ang huling titindig. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis si Juancho, ngunit ang bawat sandali sa loob ng bahay na ito ay tila isang taon ng pagpapakasakit para kay Angela. Maaga pa lang, bago pa man sumikat ang araw, ay gising na siya. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay humahalik sa kanyang balat na tila nanunukso, ngunit wala siyang panahon para damhin ang kapayapaan. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay may kasamang bigat, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding kirot na nararamdaman niya sa kanyang likod at mga binti. Kahit na nilalagnat siya at mabigat ang kanyang ulo, kailangang matapos ang lahat ng gawaing bahay dahil kung hindi, isang bagyo ng panlalait ang sasalubong sa kanya mula sa kanyang biyenan. Angela, ano ba? Tulog mantika ka pa rin ba? Ang dumi-dumi ng sala at bakit wala pa ang kape ko? Ang matinis at mapang-aping boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng bahay. Lumabas ang matanda mula sa kanyang silid, suot ang mamahaling seda na duster, habang ang kanyang mga mata ay parang agila na naghahanap ng anumang mali sa paligid. Daling-daling lumapit si Angela, bitbit ang basahan at timba. Pasensya na po, ma. Katatapos ko lang po maglaba ng mga kurtina sa likod. Heto na po. Ipagluluto ko na kayo ng almusal. Huwag kang magreklamo, Angela. Isipin mo, ang anak ko ay nagpapakahirap sa Canada. Nanginginig sa ginaw para lang mapakain ka at magkaroon ka ng bubong sa ibabaw ng ulo mo. Malaki ang utang na loob mo sa amin, kaya ayusin mo ang kilos mo. Muling bulyaw ni Doña Consolacion bago na upo ng may pagyayabang sa hapagkainan. Hindi na sumagot si Angela. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig habang pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kung alam lang ng matandang ito na ang anak niya ay nagpapakasasa sa karangyaan, ilang kilometro lang ang layo mula rito. Marahil ay hindi nito magagawang magsalita ng ganoon. Ngunit para sa kanyang plano, kailangang manatiling tahimik si Angela. Kailangan niyang maging ang asawang walang alam, ang aliping walang kibo. Nang dumating ang oras ng tanghalian, isang maliit na mangkok ng kanin na may kaunting asin at isang pirasong tuyo lamang ang kinain ni Angela. Habang ang kanyang biyenan ay kumakain ng masasarap na putahe na siya rin ang nagluto, pinili ni Angela na magtipid ng husto. Gusto niyang bawat sentimo ng kanyang sariling ipon at ang pera mula sa kanyang munting sideline sa pananahi ay mapunta sa joint account nila ni Juancho. Hindi para sa hinaharap nila, kundi para magsilbing ebidensya ng kanyang walang sawang pagsuporta habang siya ay niloloko. Ang bawat butil ng kanin na kanyang nilunok ay parang may kasamang pait ng katotohanan. Kinagabihan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Juancho. Mabilis na inayos ni Angela ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang pawis bago sumagot. Sa screen, nakita niya si Juancho na suot ang makapal na winter jacket. Ang mismong jacket na ibinigay niya. Ang background sa likod nito ay kulay puti. Parang may makapal na snow.
Ngunit halatang halata kay Angela na ito ay isang digital background lamang. Love, kumusta ka na riyan? Pasensya ka na. Sobrang busy ko rito sa Vancouver. Ang lamig-lamig dito, halos hindi ako makalabas ng apartment dahil sa snow. Wika ni Juancho habang nagkukunwaring nanginginig sa ginaw. Ayos lang ako, Juancho. Nagtitiis ako rito para sa atin. Kumusta ang trabaho mo? Marami ka bang kinikita? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ng asawa. Mahirap, love, pero para sa inyo ni Mama, kakayanin ko. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa shift ko. I love you, paalam ni Juancho bago mabilis na pinutol ang tawag. Naiwang nakatitig si Angela sa madilim na screen ng kanyang telepono. Naramdaman niya ang matinding pandidiri. Isang malaking produksyon, isang madugong dula-dulaan na pinagbibidahan ng taong pinakamahal niya. Humiga siya sa kanyang maliit na kama, ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Inabot niya ang kanyang wedding ring at dahan-dahan itong hinaplos. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na dahil sa maghapong pagkakababad sa tubig at sabon sa paglalaba ng mga mabibigat na tela ng kanyang biyenan. Ang bawat guhit sa kanyang palad ay kwento ng kanyang pagtitiis, isang sakripisyong tinumbasan lamang ng isang malaking pagtataksil. Saktong ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mahinang tunog ng notification mula sa kanyang messenger. Isang mensahe mula sa isang unknown account na walang profile picture. Kinabahan si Angela. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Isang litrato ang tumambad sa kanya. Isang malabo, ngunit malinaw na makikilala, nakuha sa isang sikat na mall sa Makati. Sa loob ng litrato, isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at shades ang nakangiti habang may akbay na isang babaeng maikli ang buhok. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Juancho. Walang snow, walang winter jacket, at lalong walang paghihirap. Tila tumigil ang paghinga ni Angela habang tinititigan ng petsa at oras ng pagkakuha ng litrato. Kaninang hapon lang, sa mismong oras na sinabi ni Juancho na siya ay nasa gitna ng malakas na snowstorm sa Canada. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala si Juancho ang kalaban niya. May iba pang nakakaalam ng sikretong ito. Sino ang nagpadala nito? At ano ang layunin nila sa pagbubukas ng sugat na pilit na itinatago ni Angela? Bakit mo pinapakialaman ang mga bagay na hindi para sa'yo? Bitawan mo yan, Angela. Ang tinig ni Doña Consolacion ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng sala. Mabilis na hinablot ng matanda ang isang sobrang kakabukas pa lamang ni Angela. Ito ang buwanang billing statement ng kanilang joint credit card, ang card na iniwan ni Juancho kay Angela para sa emergency lamang. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, si Angela ang nagbabayad ng bauwan ng obligasyon nito mula sa kanyang maliit na kita sa pananahi. Nakatayo si Angela sa gitna ng sala, suot ang kanyang lumang duster na may ilang tahina sa gilid dahil sa katitipid. Sa kanyang paanan ay ang isang basket ng mga basahan na binubuo niya mula sa mga tira-tirang tela upang maibenta at dagdag na kuta. Habang tinitipid niya ang bawat sentimo para sa kanilang kinabukasan, ang nakita niya sa statement bago ito mahablot ng kanyang biyenan ay isang halagang hindi niya matanggap. 180,000 piso mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati Avenue. Matinitingnan ko lang po kung magkano ang kailangang bayaran para hindi tayo ma-penalty. Bakit may ganoong kalaking charge? Nasa Canada si Juancho. Paano siya makakabili ng alahas sa Makati? Pilit na kinalma ni Angela ang kanyang boses, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Tumawa ng mapait si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. At kailan ka pa naging auditor ng anak ko? Baka nakakalimutan mo, si Juancho ang nagtatrabaho
at ikaw ang nakikinabang, baka para sa akin ang alahas na yon. Isang regalo, bago siya umalis na ngayon lang pumasok sa bill. Huwag kang ambisyosa, Angela. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng binibilhan ng diamante. Maglinis ka na lang ng banyo. Tumalikod ang matanda at mabilis na pumasok sa kanyang silid, dala ang ebidensyang nais itago. Naiwang nakatayo si Angela. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa saradong pinto. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi ito guni-guni. Ang petsa ng transaksyon ay 3 araw lang ang nakalilipas, noong mga araw na sinasabi ni Juancho na nagkakasakit siya dahil sa matinding snowstorm sa Canada. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, naglakad si Angela patungo sa bangko. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Pagpasok niya sa loob ng bangko, ang lamig ng aircon ay hindi nagpalamig sa nag-aapoy niyang damdamin. Sa harap ng bank teller, inilabas ni Angela ang kanyang ID at ang account details. Gusto ko pong i-verify ang huling transaction sa card na ito. Sino po ang gumamit at saan? Sandali lang po, ma'am. Sagot ng teller. Pagkalipas ng ilang minuto na tila ba walang katapusang paghihintay, muling humarap ang empleyado. Ma'am, ang transaction po sa Starlight Jewelry ay ginawa via chip and pin. Ibig sabihin po, ang mismong card ang ipinasok sa terminal sa store sa Makati. At ayon po sa record, ang card holder po mismo ang pumirma. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Angela. Ang card holder ay si Juancho. Opo, ma'am. At mayroon din pong authorization for a supplementary card issuance noong nakaraang buwan sa pangalan ng isang Sofia Galvez. Hindi niyo po ba alam? Umiling si Angela nang hindi namamalayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ng teller. Ang bawat letra ng pangalang Sofia ay parang isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nag-atubili. Sumakay siya ng jeep patungo sa Makati Avenue, sa mismong jewelry store na nakasaad sa bill. Pagpasok niya sa marangyang shop, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga ginto ay tila sumasakal sa kanya. Isang sales clerk na may suot na puting guwantes ang lumapit sa kanya nang may pag-aalinlangan. Tinitingnan ang kanyang simpleng kasuotan. May maipaglilingkod ba ako, ma'am? Tanong ng clerk. Ang boses ay puno ng formalidad, ngunit may bahid ng panghuhusga. Inilabas ni Angela ang billing statement. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang binili ng asawa ko rito noong Martes. Si Juancho de la Vega. Agad na nagliwanag ang mukha ng clerk nang marinig ang pangalan. Ah, si Sir Juancho. Suki na po namin siya rito. Napakaganda po ng pinili niyang necklace, isang 18 karat white gold na may diamanteng pendant. Sabi niya po, espesyal na regalo yon para sa pinakamahalagang babae sa buhay niya. Napahawak si Angela sa counter. Ang kanyang kuko ay bumaon sa makinis na ibabaw nito. Ganoon ba? Kasama ba niya ang babaeng yon? Ngumiti ang clerk. Hindi alam na bawat salita niya ay isang saksak sa puso ng kausap. Opo, ma'am. Kasama niya po ang asawa niya. Napakaganda po nung lady. May maikling buhok at napakasopistisada. Bagay na bagay po sa kanya ang kwintas. Sabi pa nga po ni Sir Juancho. Sa wakas, maibibigay ko na ang karapat-dapat para sa reyna ng buhay ko. Ang sweet nga po nila eh. Ang mundo ni Angela ay tila gumuho sa isang iglap. Ang reyna na tinutukoy ni Juancho ay hindi ang asawang nagtitiis sa gutom at pang-aalipusta, kundi ang babaeng kasama nitong nagpapasasa sa Makati. Ang bawat sakripisyo niya ay naging pambayad lamang sa alahas ng iba. Lumingon si Angela sa salamin ng jewelry store. Nakita niya ang isang babaeng hapo, may itim sa ilalim ng mga mata, at suot ang isang kupas na damit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat!
Bulong ni Angela. Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa kanya. Habang papalabas siya ng store, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang ulan ay nagsimulang pumatak mula sa langit, ngunit hindi na nito mahuhugasan ang galit na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng boses ni Doña Consolacion na nag-uutos na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad sumunod si Angela. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang uri ng determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Angela, kanina pa kita tinatawag. Hugasan mo na ang mga pinagkainan ko. Sigaw ng matanda. Dahan-dahang lumingon si Angela. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Ma, may nakalimutan po kayong sabihin. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan niyo pong sabihin na ang alahas na binili ni Juancho ay hindi para sa inyo at lalong hindi para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at takot na baka mabunyag ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Angela na nagsisimula na ang tunay na laban. Ang bawat hakbang ni Angela sa loob ng marangyang labi ng kondominium sa Makati ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling puso. Ang amoy ng mamahaling spray sa paligid at ang kintab ng marmol na sahig ay tila nanunuya sa kanyang hitsura. Suot ang kanyang luma at kupas na cardigan, bit-bit ang isang bag na may ilang tahi na rin sa gilid. Pakiramdam ni Angela ay isa siyang ligaw na kaluluwa sa gitna ng paraiso ng mga mandaraya. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nararating ang address na nakuha niya palihim mula sa delivery receipt ng jewelry store. Habang sakay ng elevator patungo sa penthouse floor, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat pag-akyat ng numero sa screen ay tila pagbibilang ng mga segundo bago ang kanyang tuluyang pagkagunaw. Pagbukas ng pintuan ng elevator, bumungad sa kanya ang isang tahimik at eksklusibong pasilyo. Sa dulo nito, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang lalaking matangkad, maayos ang pagkakaahit, at suot ang isang mamahaling polo shirt. Wala itong suot na winter jacket. Wala itong bakas ng pagod mula sa trabaho sa Canada. Ito si Juancho, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, ang kanyang kataksilan. Nagtago si Angela sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang paglabas ng isang babae mula sa unit. Maikli ang buhok nito, maputi, at bakas sa bawat galaw ang karangyaan. Ito ang babaeng tinawag ng sales clerk na asawa ni Juancho. Ito si Sofia. Hon, nakalimutan mo ang susi mo. Wika ni Sofia sa isang malambing na tinig na tila ba may halong kanta. Ngumiti si Juancho, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Angela sa loob ng 3 taon. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan at kalayaan. Hinawakan ni Juancho ang baywang ni Sofia at hinalikan ito sa noo. Salamat, mahal. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating matapos ang lahat ng dokumento. Kapag nakuha ko na ang pirma ng babaeng iyon sa huling papel, tuluyan na tayong makakaalis at magpapakasal sa ibang bansa. Ang bawat salita ni Juancho ay parang isang bala na tumatagos sa dibdib ni Angela. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya sa pananahi para may maipadala sa Canada account nito. Naalala niya ang bawat pangiinsulto ng kanyang biyenan na tiniis niya para lang mapanatili ang kapayapaan ng kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang marangyang penthouse para sa ibang babae. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng ingay. Tumingin siya sa kanyang sariling paanan. Nakita niya ang kanyang lumang tsinelas na may bakas pa ng putik mula sa paglalakad sa labas ng kanilang bahay sa probinsya. Isang patak ng mainit na luha ang bumagsak
sa dulo ng kanyang tsinelas. Mabilis na nasipsip ng luma nitong tela. Sa kabilang banda, nakita niya ang suot na sapatos ni Sofia, isang mamahaling designer heels na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Ang kaibahan ng kanilang mga kalagayan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Sayang naman ang sakripisyo ng asawa mo, Juancho. Biro ni Sofia habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Hanggang ngayon ba, naniniwala pa rin siyang nasa Vancouver ka? Tumawa si Juancho. Ang tunog ay puno ng paghamak. Masyadong tanga ang babaeng iyon, Sofia. Basta sabihan ko lang ng kaunting matamis na salita. Gagawin na niya ang lahat. Akala niya bayani ako. Hindi niya alam. Siya ang nagbabayad para sa bawat diamanteng ibinibigay ko sa iyo. Nais sumugod ni Angela. Nais niyang kaladkarin si Juancho at isigaw sa buong mundo ang kanyang kasalanan. Nais niyang saktan ang babaeng kumuha ng kanyang kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang puso. Ang galit na dati ay nagbabaga ay biglang naging yelo. Isang matigas at matalas na yelo na handang pumatay ng walang ingay. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi siya gumawa ng anumang eksena. Hindi siya sumigaw. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng bigat, ngunit may kasama ng direksyon. Pagbaba niya sa lobby, huminto siya sa harap ng malaking salamin. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi na ang maamong si Angela. Ito na ang babaeng handang lumaban, ang babaeng dadaan sa apoy para lamang makamit ang hustisyang nararapat sa kanya. Hindi sapat ang sampal para sa inyo, bulong ni Angela sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hahayaan ko kayong managinip sa loob ng inyong palasyo hanggang sa ako na mismo ang magbuwag sa bawat pundasyon nito. Uubusin ko kayo, Juancho. Sisiguraduhin kong sa huli, ang diamanteng ibinigay mo sa kanya ay magiging kasing halaga na lamang ng alikabok sa ilalim ng aking mga paa. Habang papalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumilong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buong katawan. Tila ba ito ay isang binyag para sa kanyang bagong pagkatao. Ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa kanyang panata ng paghihiganti. Nagsimula nang umikot ang mga gulong ng tadhana at sa pagkakataong ito, si Angela na ang may hawak ng manibela. Hindi sapat ang galit para mabura ang sakit. Kailangan ko ng katarungan na kasing talas ng kanilang panlilinlang. Ang kaisipang ito ang tanging nagpapatakbo sa isipan ni Angela habang binabagtas niya ang mataong kalsada patungo sa isang gusali na matagal na niyang iniiwasan. Ang gusaling ito ang kinaroroonan ng opisina ni Attorney Gabriel Ilustre. Ang lalaking dati ay nag-alay sa kanya ng tapat na pag-ibig, ngunit tinalikuran niya para sa mga matatamis na pangako ni Juancho. Pagpasok niya sa malamig na lobby, naramdaman ni Angela ang muling pagkabuhay ng kanyang hiya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salaming pinto. Ang kanyang buhok ay medyo gulo pa dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay halatang puyat at pagod. Ngunit wala na siyang ibang matatakbuhan. Kailangan niya ng isang taong hindi siya huhusgahan, isang taong may kakayahang buwagin ang mga kasinungalingang nakapalibot sa kanya. Angela, ikaw ba yan? Isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Angela at nakita si Gabriel. Hindi na ito ang payat na binatang nakilala niya noon. Ngayon, si Gabriel ay isa ng kagalang-galang na abogado. Maayos ang suot na suit at may bakas ng tagumpay sa kanyang bawat kilos. Ngunit sa likod ng kanyang mga salamin, naroon pa rin ang mapayapa at mapagmalasakit na mga mata na tila ba nakakakita sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Gabriel, pasensya na kung bigla akong napadpad dito. Mahinang tugon ni Angela.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa kabila ng pagsisikap niyang magpakatatag. Halika sa loob. Mukhang kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Paanyaya ni Gabriel na tila ba naramdaman agad ang bigat na dala ng kaibigan. Sa loob ng opisina ni Gabriel, na amoy lumang libro at sariwang kape, dahan-dahang ikinuwento ni Angela ang lahat. Ang bawat salita ay parang paghugot ng isang malalim na tinik mula sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang Canada trip ni Juancho, ang mga gastusin sa alahas para kay Sofia, at ang pang-aaliping ginagawa sa kanya ng kanyang biyenan. Habang nakikinig, ang mga kamay ni Gabriel ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mesa. Bakas sa kanyang muka ang matinding pagkadismaya, hindi kay Angela, kundi sa lalaking pinagkatiwalaan nito. Napakawalang hiya niya. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi lang ito basta pagtataksil, Angela. Ito ay economic abuse at seryosong kaso ng panloloko. Kung napapirma kanya sa Special Power of Attorney, ibig sabihin ay balak niyang ubusin ang lahat ng sayo bago ka tuluyang iwan sa kalsada. Anong dapat kong gawin, Gabriel? Pakiramdam ko ay wala akong laban. Ani Angela, ang isang patak ng luha ay tuluyang kumawala sa kanyang mga mata. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang malinis na panyo kay Angela. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng saglit at naramdaman ni Angela ang init at respeto na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ni Juancho. Huwag kang matakot. Narito ako. Ang unang hakbang ay patunayan nating hindi siya umalis ng bansa. Kailangan nating kumuha ng sertipikasyon mula sa Bureau of Immigration at kailangan nating i-freeze ang mga accounts nyo bago niya ito tuluyang malimas. Pero kailangan kong bumalik sa bahay na yon. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Wika ni Angela, ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Mag-ingat ka, Angela. Sa ngayon, ikaw ang pinakamahalagang saksi sa sarili mong kaso. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na magpapahalata sa kanila, paalala ni Gabriel. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, niyaya ni Gabriel si Angela sa isang maliit at tahimik na cafe sa ibaba ng gusali para makapag-isip at kumain ng maayos. Sa loob ng cafe, habang inihahain ang mainit na tsaa, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Angela. Ang pakikitungo ni Gabriel sa kanya, ang pag-urong ng upuan, ang pagtatanong kung ayos lang ang lasa ng pagkain, ay mga simpleng bagay na nagparamdam sa kanya na isa siyang tao at hindi isang alipin. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa tulong mo, sabi ni Angela. Huwag mong isipin ang bayad. Ang makita kang malaya mula sa impyernong kinaroroonan mo ay sapat na para sa akin, sagot ni Gabriel nang may tapat na ngiti. Ngunit sa gitna ng kanilang tila payapang pag-uusap, biglang naramdaman ni Angela na may nakatingin sa kanila. Sa labas ng salamin ng kafe, sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na kulay pulang sasakyan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon niya nakita ang mga mata ni Sofia. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng pagtataka at puot. Habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Gabriel, tila ba may kinukuha itong litrato gamit ang kanyang telepono bago mabilis na pinasibad ang sasakyan palayo. Nanlamig ang buong katawan ni Angela. Ang kakarampot na kapayapaang naramdaman niya ay agad na naglaho, pinalitan ng isang matinding kaba. Alam niyang sa oras na makarating ang balitang ito kay Juancho, mas magiging mahirap ang kanyang bawat kilos. May problema ba? Tanong ni Gabriel nang mapansin ang biglang pamumutla ni Angela. Nakita tayo ni Sofia, bulong ni Angela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam na nila na hindi ako basta-basta nananatili sa loob ng bahay. Tumingin si Gabriel sa direksyong tinitingnan ni Angela. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hayaan mo sila. Mas mabuting malaman nila na may kakampi ka na ngayon. Pero maghanda ka, Angela.
dahil tiyak na gagawa ng paraan si Juancho para baligtarin ang sitwasyon. Habang papalabas sila ng cafe, ang hanging amoy ulan ay muling umihip. Dala ang isang hindi maipaliwanag na panganib. Ang lihim na pagsasama nila ni Gabriel ay nagsimula na, ngunit kasabay nito ang pag-igting ng bitag na inihahanda ni na Juancho para sa kanya. Sino ang unang bibigay sa labanang ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Angela ang lason ng pag-aalinlangan bago siya tuluyang makawala? Praning ka na ba talaga, Angela? O baka naman sadyang wala ka lang talagang utang na loob sa lahat ng sakripisyong ginagawa ko rito sa Canada? Ang boses ni Juancho sa kabilang linya ay parang isang matalas na hiwa ng labaha, puno ng puot at mapagkunwaring pagkapagod. Habang naririnig ni Angela ang mga salitang ito, siya ay kasalukuyang nakaupo sa sahig ng kanilang madilim na silid. Maingat na tinatahi ang isang punit sa lumang polo shirt ni Juancho. Isang damit na naiwan nito na tila ba isang relikya ng nakaraan na pilit pa ring iniingatan ni Angela sa harap ng kanyang biyenan. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila tumatagos din sa kanyang sariling balat. Ngunit mas masakit ang bawat katagang binibitawan ng kanyang asawa. Naramdaman ni Angela ang panginginig ng kanyang palad habang hawak ang telepono. Ang boses ni Juancho ay hindi nagmumula sa Vancouver. Alam niya sa kanyang puso na ang bawat hininga nito ay nagmumula lamang sa marangyang penthouse sa Makati. Ngunit ang paraan ng pagsasalita nito ay tila ba siya ang biktima at si Angela ang salarin. Juancho, nagtatanong lang naman ako kung bakit parang hindi ka na madalas tumatawag. At yung tungkol sa credit card, hindi pa natatapos ni Angela ang kanyang sasabihin nang putulin siya ni Juancho sa pamamagitan ng isang malakas at nakatitindig balahibong sigaw. Credit card na naman? Iyon lang ba ang mahalaga sa'yo? Angela, mamatay-matay ako rito sa ginaw. Halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko sa kakatrabaho para lang may maipadala sa inyo ni Mama. Tapos pagdududahan mo pa ako. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nag-angat sa'yo mula sa putikan. Kung hindi dahil sa akin, baka namumulubi ka pa rin sa kalsada. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na semento na unti-unting pumupuno sa baga ni Angela. Dahilan upang mahirapan siyang huminga. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata, ang pait ng kanyang lalamunan na tila ba may nakabarang malaking bato. Gusto niyang isumbat ang lahat, ang penthouse, si Sofia, ang diamanteng kwintas. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang payo ni Gabriel ay malinaw. Huwag munang ipakita ang baraha. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabis sa tinasame. Pumasok si Doña Consolacion. Ang muka ay puno ng matinding galit at ang kanyang mga daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ni Angela. Ayan, iyan ba ang itinuro sa iyo ng mga magulang mo? Ang awayin ng asawa mong nagpapakasakit sa ibang bansa? Ingrata! Baliw ka na yata, Angela. Sigaw ng matanda habang pilit na inaagaw ang telepono mula sa kamay ni Angela. Akin na yan. Juancho, anak, huwag mong pakinggan ang babaeng ito. Baka nagkukulang lang sa pansin kaya nag-iimbento ng kung ano-anong hinala. Mama, pakisabi sa kanya na huwag akong susubukan, wika ni Juancho na narinig ni Angela dahil naka-loudspeaker na ang telepono sa kamay ng biyenan. At ikaw, Angela, nalaman ko mula sa isang kaibigan na nakita ka raw sa isang cafe kasama ang isang lalaki. Abogado ba yon? Huwag mong sabihing habang nagtitiis ako rito, ikaw naman ay nakikipaglandian sa iba gamit ang perang pinapadala ko? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Angela. Ang litratong kinuha ni Sofia sa cafe ay nagamit na laban sa kanya sa loob lamang ng ilang oras. Ang bilis ng kanilang pagbaligtad sa katotohanan ay nakakatakot. Sila ang nagtataksil, sila ang nanloloko, ngunit siya ang ginagawa nilang masama at hindi tapat. Hindi ganoon yon, Juancho. Si Gabriel ay
Wala akong pakialam kung sino siya, putol ni Juancho. Dahil sa kawalan mo ng tiwala at sa ginagawa mong paglabas-labas, baka bawiin ko ang lahat ng suportang binibigay ko sa'yo. Mag-isip ka, Angela. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong wala kang matutuluyan. Pinatay ni Juancho ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabibingi kaysa sa kanilang mga sigaw. Naiwang nakatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang tinititigan ang nanghihinang anyo ni Angela na nakaupo pa rin sa sahig. Oh, narinig mo? Huwag kang magmalinis, Angela. Alam kong balak mong sirain ang anak ko dahil naiinggit ka sa tagumpay niya. Magpasalamat ka at hindi ka pa niya pinapalaya sa bahay na ito, ani Consolacion bago padabog na lumabas ng silid. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang binitawan ni Angela ang hawak niyang karayom. Ang polo shirt na tinatahi niya ay may bahid na ng dugo mula sa kanyang daliri na hindi sinasadyang natusok sa gitna ng tensyon. Pinanood niya ang maliit na pulang marka na unti-unting kumakalat sa puting tela. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ng gaslighting ay isang sining na perpektong natutunan ni Juancho at Consolacion, ngunit hindi nila alam na ang bawat pananakit nila ay nagsisilbing panggatong lamang sa apoy na malapit nang lumamon sa kanila. Habang nagliligpit si Angela ng kanyang mga gamit sa pananahi, may narinig siyang mahinang usapan mula sa kabilang silid. Ang silid ni Doña Consolacion. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader at itinapat ang kanyang tainga. Oo, anak, huwag kang mag-alala. Nakakausap ko na ang ahente. Ibebenta na natin ang bahay na ito sa susunod na buwan. Kapag nakuha na natin ang pera, itatapon na natin ang basurang yan sa kalsada. Hindi niya malalaman hanggat hindi pa tayo nakakaalis. Nanlamig ang buong katawan ni Angela. Ang bahay na ito, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang na ipinangako ni Juancho na itatago nila, ay balak na rin nilang kunin at ibenta para sa kapakanan ni Sofia. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa puot. Hindi lang pala ang kanyang puso at dangal ang ninanakaw nila, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan. Humawak si Angela sa pader para hindi matumba. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng diamante. Alam na niya ngayon ang kanilang huling plano at sisiguraduhin niyang bago pa nila maibenta ang bahay na yon, ang tanging bagay na ititira niya sa kanila ay ang kanilang sariling pagsisisi. Ang bango ng bagong luto na lechon at ang halimuyak ng mga bulaklak sa sala ay tila hindi sapat upang tabunan ng amoy ng pagkabulok ng katapatan sa loob ng bahay na ito. Gabi ng kaarawan ni Doña Consolacion at ang bawat sulok ng tahanan ay puno ng tawanan at kislap ng mga mamahaling hiyas ng mga panaauhin. Habang ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, si Angela ay nananatiling suot ang kanyang unipormeng pambahay, isang kupas na asul na apron na basang-basa na ng pawis at mantsa ng mantika mula sa kusina. Siya ang nagsilbing anino sa gitna ng liwanag. Siya ang nagdadala ng mga tray ng pagkain, ang nagpupunas ng mga natapong inumin, at ang tumatanggap ng mga utos na tila ba isa siyang bayarang katulong at hindi ang manugang ng may-ari ng bahay. Naku, Konsolasyon, napakaswerte mo talaga sa anak mong si Juancho. Wika ng isa sa mga bisita habang humihigop ng mamahaling alak. Isipin mo, nasa Canada siya, pero nagpadala pa rin ng panggastos para sa napakarangyang handaan na ito. Tunay na mapagmahal na anak. Ngumiti ng malapad si Konsolasyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagyayabang. Siyempre naman, hindi nakakalimot ang anak ko sa kanyang obligasyon. Kahit pagod na pagod siya roon, unahin niya pa rin ang kasiyahan ko. Sayang nga lang, at ang napangasawa niya ay, alam mo na, walang kusa kung hindi pa uutusan.
Narinig ni Angela ang bawat salita habang inilalapag niya ang isang platter ng hipon sa mesa. Naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang perang pambili ng lechon na kinakain nila ay galing sa kanyang sariling pinaghirapan sa pananahi at ang anak na pinupuri nila ay narito lang sa Makati. Kayakap ang ibang babae. Biglang namatay ang mga ilaw sa sala at bumukas ang malaking telebisyon. Isang pre-recorded na video greeting mula kay Juancho ang bumitad sa screen. Nakasuot siya ng makapal na jacket, may hawak na tasa ng kape, at ang background ay isang bintanang may snow na dahan-dahang pumapatak. "Happy birthday, Mama!" Wika ni Juancho sa video, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. "Sana ay nagustuhan mo ang regalo ko. Pasensya na at hindi ako makakauwi. Napakalakas ng blizzard dito sa Vancouver ngayon. Angela, love, magpakabait ka riyan kay Mama ha. I love you both." Nagpalakpakan ang mga tao. May mga nagpahid pa ng luha dahil sa pagkakaantig sa mensahe ng malayo raw na asawa. Ngunit si Angela ay nanatiling nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Alam niya ang bawat detalye ng video na yon. Ang anino ng studio light sa mga mata ni Juancho at ang ingay ng electric fan na pilit na itinatago ng background music. Isang malaking dula-dulaan para sa mga manonood na bulag. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Angela ang isang maliit na kamay na humahawak sa dulo ng kanyang apron. Paglingon niya, nakita niya si Buboy, ang kanyang 5 taong gulang na pamangkin mula sa kanyang pinsan. "Tita Angela, bakit hindi ka pa po kumakain?" Bulong ng bata habang iniabot sa kanya ang isang maliit na plato na may isang piraso ng cake. "Nakita ko po kasi na kanina pa kayo takbo ng takbo. Heto po, kumuha ako para sa inyo." Naramdaman ni Angela ang biglang paglambot ng kanyang puso. Sa gitna ng mga matatandang puno ng kaplastikan, ang batang ito lamang ang nakapansin sa kanyang pagod. Kinuha niya ang plato at hinaplos ang ulo ni Buboy. Isang munting sandali ng humanidad sa gitna ng isang mapanakit na gabi. "Salamat, Buboy. Sige na, bumalik ka na roon sa mga pinsan mo." Habang kumakain si Angela sa dilim ng kusina, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang kulay pulang sports car ang dumaan ng mabagal sa harap ng kanilang gate. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at sa ilalim ng liwanag ng poste sa kalsada, nakita ni Angela si Sofia. Suot nito ang white gold na kwintas na diamante, ang kwintas na binili gamit ang kanyang pawis. Tumingin si Sofia sa direksyon ng bahay, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago mabilis na pinasibad ang sasakyan. Ang tunog ng gulong sa semento ay tila isang huling hiyaw ng panunuya. Hindi nagtagal. Narinig ni Angela ang boses ni Doña Consolacion na tila ba may kausap sa telepono sa likod ng malaking halaman sa garden, malayo sa mga bisita. Dahan-dahang inilabas ni Angela ang kanyang cellphone at pinindot ang voice recorder. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang apron habang dahan-dahang lumalapit. "Oo, anak. Huwag kang mag-alala." Bulong ni Consolacion sa telepono. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng kaba. "Nakuha ko na ang pirma ng tangang yon sa dokumento kagabi habang inaantok siya. Bukas na bukas, ipapasok na natin ang transfer ng titulo ng lupa sa pangalan ni Sofia. Bago pa malaman ng babaeng iyan na wala na siyang matutuluyan, na ibenta na natin ang bahay na ito at nasa ibang bansa na kayo." Nanigas ang buong katawan ni Angela. Ang titulo ng lupa, ang huling pamanang iniwan ng kanyang yumaong ama, na ipinangako ni Juancho na itatago nila, ay balak na nilang ilipat sa pangalan ng kabit nito. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa huling piraso ng kanyang pagtitiis.
Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang bigat ng bawat segundong dumadaan. Bukas na ang itinakdang oras ng kanilang pagnanakaw. Tumalikod si Angela at pumasok muli sa bahay. Ang kanyang mukha ay kasing lamig na ng yelo. Habang naririnig niya ang tawanan ng mga bisita at ang papuri nila sa kanyang mabuting asawa, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod, at ang lahat ng pighati ay biglang naging isang matinding lakas. Tumigil siya sa harap ng malaking salamin sa hallway. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng may mantsa ng grasa. Ang babaeng itinuring na alipin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, wala na ang luha. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang rebolusyong malapit nang sumabog. Isang gabi na lang. Bulong ni Angela sa hangin. Ang kanyang tinig ay tuyo at walang emosyon. Isang gabi na lang at sisiguraduhin kong ang lahat ng tawang naririnig ko ngayon ay mapapalitan ng inyong mga pagsusumamo. Isang katanungan ang naiwan sa dilim. Sapat ba ang isang gabi para mapigilan ang isang titulong malapit ng mawala? O ito na ang simula ng tuluyang pagbagsak ni Angela sa kalsada? Ang bawat tibok ng puso ni Angela ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan habang binabagtas niya ang tahimik na pasilyo ng kondominium sa Makati. Madaling araw na, ang oras kung kailan ang mundo ay tila humihinto sa paghinga. Ngunit para kay Angela, ito ang oras ng kanyang huling pagtatangka. Gamit ang duplicate na susi na nakuha niya palihim mula sa bag ni Juancho nung isang gabing umuwi ito ng lasing. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kandado. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng pinto ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Dahilan upang mapapikit siya ng mariin at pigilin ang kanyang hininga. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling lavender at sariwang pintura. Ang amoy ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa kanyang cellphone, tinungo niya ang silid na nagsisilbing opisina ni Juancho sa loob ng penthouse. Ang bawat hakbang niya sa makapal at malambot na alpombra ay tila paglubog sa isang kumunoy ng pagtataksil. Binuksan niya ang unang drawer ng lamesa. Doon, tumambad sa kanya ang isang makapal na folder na may titulong Vancouver Project. Ngunit nang buksan niya ito, hindi mga plano para sa trabaho sa Canada ang nakita niya, kundi ang mga pekeng itinerary, mga edited na litrato ng snow, at ang mga resibo ng hotel dito lang sa Pilipinas. Naramdaman ni Angela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat papel ay katibayan ng isang sining ng panloloko na pinagplanuhan ng matagal. Hinahalungkat niya ang mga dokumento nang makita niya ang isang asul na sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ama, ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay sa probinsya. Mayroon na itong kalakip na deed of sale na may pekeng pirma niya, handa nang ipasok sa Register of Deeds bukas na bukas din. "Hayop ka, Juancho," bulong ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at puot. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel, halos mapunit ang ebidensyang hawak niya. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang maliit na kahon ng pelus ang nahulog mula sa isang nakatagong bahagi ng drawer. Bumukas ito at lumabas ang isang maliit na prayer card, isang lumang lito na may larawan ng mahal na birhen. Ito ang prayer card na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama bago ito mamatay. Ang tanging bagay na itinuturing niyang proteksyon. Inakala niyang nawala ito noong nakaraang taon, ngunit narito ito ngayon. Sa loob ng drawer ng kanyang asawa, tila ba itinago bilang isang tropeo ng kanyang pagkatalo. Hinalikan ni Angela ang card. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa larawan. Ang card na ito ang nagpaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa at ang kanyang laban ay hindi lamang para sa pera,
kundi para sa huling dignidad ng kanyang pamilya. Mabilis niyang isinilid ang titulo ng lupa, ang mga bank statement at ang mga sulat ni Doña Consolacion sa loob ng kanyang bag. Kinuha rin niya ang mga dokumento tungkol sa Sofia Galvez, ang mga papeles na nagpapatunay na si Juancho ang nagbabayad ng lahat ng luho ng babaeng ito gamit ang kanilang joint savings. Palabas na sana siya ng silid nang biglang marinig ang isang pamilyar na tunog mula sa labas ng unit. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng elevator sa tapat ng kanilang pinto. Kasunod nito ang malakas na tawanan ng isang lalaki at isang babi. Ang tawang kilalang-kilala ni Angela kahit sa kanyang panaginip. Sabi ko sa'yo, Sofia, hindi na makakahabol ang matandang yon. Bukas, sa atin na ang lahat. Wika ni Juancho. Ang boses ay malinaw na maririnig mula sa pasilyo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Angela. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly at ang bag na dala niya ay biglang bumigat. Wala na siyang oras para lumabas sa main door. Ang tanging matatakbuhan ay ang maliit na walk-in closet sa loob ng opisina. Pumasok siya sa loob at dahan-dahang isinarado ang pinto ng closet, sapat lang para makakita siya sa maliit na siwang. Ang bawat hininga niya ay tila isang sutsot ng hangin na kailangang pigilin. Naramdaman niya ang amoy ng pabango ni Juancho sa loob ng closet. Ang pabangong dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawa. Naghahalikan at naglalambingan. Hindi alam na ilang pulgada lang ang layo ng babaeng balak nilang ubusin. Dito muna tayo, mahal. Gusto ko lang siguraduhin na nandoon pa rin ang titulo sa drawer. Bukas ng 8:00 ng umaga, tapos na ang lahat. Ani Juancho, habang papalapit sa lamesang kakahalungkat lang ni Angela. Napapikit si Angela. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Kung bubuksan ni Juancho ang drawer at makitang wala na ang titulo, tapos na ang lahat. Ang kanyang buhay ay nasa dulo na ng isang matalim na bangin. Ang bawat hininga ni Angela sa loob ng madilim na closet ay tila isang nakalalasong usok na sumasakal sa kanyang baga. Ang amoy ng mga mamahaling coat ni Juancho ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang matinding pandidiri na nagpapataas ng balahibo sa kanyang batok. Sa labas ng manipis na pinto ng closet, narinig niya ang tunog ng pag-upo ni na Juancho at Sofia sa malambot na sofa ng opisina. Hon, nasaan na yung titulo? Siguraduhin mong hindi mawawala yan. Iyon ang magiging ticket natin para sa bago nating buhay sa Spain. Malamig na wika ni Sofia, ang boses ay puno ng kasakiman. Narinig ni Angela ang tunog ng paghahanap ni Juancho ng susi ng drawer sa kanyang bulsa. Ang bawat kalansing ng susi ay tila isang pintig ng orasan patungo sa kanyang kamatayan. Mahigpit na itinakip ni Angela ang kanyang palad sa kanyang bibig, hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kanyang sariling mga kuko na bumabaon sa kanyang pisngi. Ang isang patak ng pawis ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mata. Ngunit hindi siya kumukurap. Heto na, mahal. Huwag kang mag-alala. Nakatago ito sa pinakalihim na bahagi ng lamesa, sagot ni Juancho. Narinig ni Angela ang tunog ng pagbukas ng kahoy na drawer. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Inaasahan na niya ang pagsigaw ni Juancho. Ang pagwawala nito kapag nalaman na wala na ang mga papeles. Ngunit sa halip na galit, isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa asawa. Tingnan mo ito, Sofia. Akala ng tangang si Angela. Itong lumang prayer card lang ang itinatago ko rito. Hindi niya alam na nasa ilalim nito ang lahat ng kailangan natin. Wika ni Juancho. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Teka, bakit wala rito ang asul na sobre? Ano? Juancho, huwag mo akong biruin ng ganyan. Sigaw ni Sofia, ang boses ay puno ng kaba.
Naramdaman ni Angela ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na iyon. Malapit na nilang halongkatin ang buong silid. Ngunit bago pa man tuluyang magalit si Juancho, biglang tumunog ang intercom sa labas ng pinto ng unit. Isang malakas at paulit-ulit na tunog na tila ba may nagmamadali. Sir Juancho? Sir, pasensya na po sa istorbo. May emergency po sa basement. Ang sasakyan niyo po ay nabangga ng isa pang tenant. Wika ng boses ng security guard mula sa speaker. Ano? Ngayon pa? Bulyaw ni Juancho sa galit. Sofia, dito ka lang. Baka kung anong mangyari sa sasakyan, kailangan ko itong ayusin agad. Baka nailagay ko lang ang sobre sa kabilang drawer. Titingnan ko uli pagbalik ko. Narinig ni Angela ang mabilis na paglabas ni Juancho ng silid at ang pagsasara ng main door ng penthouse. Naiwan si Sofia sa loob ng opisina. Narinig ni Angela ang paglakad nito nang pabalik-balik. Ang tunog ng kanyang high heels sa sahig ay tila ba nagbibilang ng pagkakataon ni Angela. Nasaan na ba yon? Imposibleng mawala yon ng ganoon lang, bulong ni Sofia sa sarili. Maya-maya pa, narinig ni Angela ang pagtunog ng cellphone ni Sofia at ang paglalakad nito patungo sa kusina para sumagot ng tawag. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahang itinulak ni Angela ang pinto ng closet. Ang bawat maliit na tunog ng bisagra ay tila ba isang pagsabog sa kanyang pandinig. Lumabas siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga paa ay halos hindi tumatapak sa sahig. Nakita niya ang likod ni Sofia na nakatayo sa dulo ng pasilyo, malapit sa kusina, abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa kanilang balak na pag-alis. Hindi lumingon si Angela. Tinungo niya ang pinto ng opisina. Ang kanyang puso ay tila ba sasabog na sa loob ng kanyang dibdib. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang bitbit na bag. Niyakap ito ng mahigpit. Ang bag na naglalaman ng kanyang kalayaan. Hindi niyo ako matatalo, bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay tuyo at walang takot. Mabilis siyang lumabas ng unit at tumakbo patungo sa fire exit sa halip na sa elevator. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila ba isang hakbang palayo sa impyerno. Pagdating niya sa baba, hindi na siya tumingin sa paligid. Mabilis siyang sumakay ng taxi. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa adrenaline. Habang umaandar ang taxi palayo sa gusali, naramdaman ni Angela ang bigat ng mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Nandoon ang titulo ng lupa, ang mga bank statement, at ang ebidensya ng pagtataksil ni Juancho. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang laban. Ang 8:00 ng umaga ay papalapit na, at si Juancho ay tiyak na malalaman na ang lahat sa loob ng ilang minuto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gabriel. Gabriel, nasa akin na ang lahat, wika ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at takot. Pero kailangan nating bilisan. Alam na nilang may nawawala. Magkita tayo sa safe house ngayon din, Angela. Huwag kang uuwi sa inyo. Sagot ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng taxi pagiga, nakita ni Angela ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang liwanag nito ay tila ba isang pangako. Ngunit kasabay nito, ang isang malamig na katotohanan. Ang kanyang pagtakas ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang mga papeles na ito para mabawi ang lahat? O mayroon pang huling baraha si Juancho na hindi pa niya nakikita? Sa isang madilim na sulok ng taxi, nakita ni Angela ang isang maliit na tracker na nakadikit sa ilalim ng kanyang sariling bag. Isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang pulang ilaw ang dahan-dahang kumukurap-kurap. Si Juancho. Sinusundan siya ni Juancho. Nakikita kita, Angela. Kahit saang sulok ka magtago, hawak ko ang bawat hakbang mo. Ang tinig na yon ni Juancho
ay tila isang multong bumubulong sa isipan ni Angela habang nakatitig siya sa maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa ilalim ng kanyang bag. Sa loob ng tumatakbong taxi, ang bawat kislap ng tracker ay tila isang nakalalasong mata na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Naramdaman ni Angela ang panlalamig ng kanyang mga daliri, isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay itinuring siyang isang hayop na kailangang lagyan ng tanikala, isang bihag na walang karapatang lumaya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag. Ang mga dokumentong kinuha niya sa penthouse ay tumutusok sa kanyang tagiliran na tila ba nagpapaalala sa kanya ng bigat ng katotohanang hawak niya. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalaho. Kasing bilis ng kanyang pagtitiwala sa mundong dati ay akala niya ay ligtas. Ang munting pulang ilaw ay patuloy sa kanyang pagtibok, isang tahimik na hiyaw ng pag-aari na nais ng wakasan ni Angela. Dahan-dahan niyang kinuha ang tracker. Sa halip na itapon ito sa kalsada, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung saan niya ito dapat iwan. Nang huminto ang taxi sa isang masikip na terminal ng bus patungong malalayong probinsya, iniwan ni Angela ang tracker sa loob ng isang basurahan malapit sa isang bus na paalis na patungong Bicol. Hayaan niyang habulin ni Juancho ang isang aninong wala na doon. Pagdating niya sa opisina ni Gabriel, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at ang katiyakan ng katarungan. Hindi na kailangan pang magsalita ni Angela. Ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon ay sapat na para maunawaan ni Gabriel ang lahat. Handa ka na ba, Angela? Sa sandaling pirmahan mo ito, wala nang balikan? Seryosong wika ni Gabriel habang inilalatag ang mga papeles para sa freezing order ng kanilang mga bank accounts at ang pagkansela sa 6 na platinum credit cards. Matagal na akong handa, Gabriel. Ang totoo, mas handa pa ako ngayon kaysa noong araw na sinabi kong I do sa harap ng altar. Sagot ni Angela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kinuha niya ang panulat. Ang bawat gasgas ng dulo ng ballpen sa puting papel ay tila isang tunog ng pagguho ng isang pader. Ang pader ng kanyang pagtitiis. Ang gintong ito ay simbolo sana ng walang hanggang katapatan. Ngunit ngayon, ay isa na lamang itong malamig na piraso ng metal na sumasakal sa kanyang daliri. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng mga dokumento ng kanilang pagkawasak. Pagkatapos ng ilang oras, nagtungo sila ni Angela sa kanilang main bank. Ang katahimikan sa loob ng marangyang opisina ng bank manager ay nababasag lamang ng tunog ng pagpindot sa keyboard. Isa-isa, ang 6 na platinum credit cards na nakapangalan kay Angela, ang mga card na ginagamit nina Juancho at Sofia sa kanilang marangyang buhay sa Palawan at Makati, ay tuluyan ng pinatay. Ma'am, kumpirmado na po. Ang lahat ng cards ay restricted na at ang joint accounts nyo ay naka-freeze na po simula sa segundong ito, wika ng manager. Naramdaman ni Angela ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat card na yon ay sumisimbolo sa kanyang dugo at pawis sa mga gabing hindi siya natulog para lang makapag-ipon. Ngayon, ang mga plastik na yon ay wala ng silbi kundi mga piraso ng basura sa pitaka ni Juancho. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat hanging inilalabas niya ay tila nagtataboy sa laso ng nakalipas na 3 taon. Samantala, sa isang malayong dako, sa loob ng isang mamahaling restaurant sa tabi ng dagat, nakaupo si Juancho kasama si Sofia. Hawak ni Juancho ang kanyang telepono, sinusuri ang lokasyon ni Angela. Nakikita niya na ang pulang tuldok ay mabilis na gumagalaw patungong timog, palayo sa Maynila. Akala mo ba matatakasan mo ako, Angela? Masyado kang madaling basahin, bulong ni Juancho sa kanyang sarili. Ang kanyang muka ay puno ng mapanuring tagumpay. May problema ba, Hon? Tanong ni Sofia habang humihigop ng mamahaling wine.
Wala, mahal. Isang langaw lang na sinusubukang lumipad palayo. Pero hindi niya alam na nakatali ang kanyang mga pakpak sa aking mga kamay. Sagot ni Juancho. Inilabas niya ang isa sa kanyang platinum credit cards para bayaran ang kanilang hapon na merienda sa resort. I-book mo na ang pinakamahal na yacht para sa dinner natin bukas. Gagamitin natin ang card ni Angela para mas masarap ang pakiramdam. Inabot ni Juancho ang card sa waiter ng may malaking ngiti. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sir, pasensya na po. Ang card niyo po ay declined. Baka po may problema sa system niyo. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Juancho. Anong declined? Imposible iyan. Gamitin mo yung isa pa. Heto ang ikalawang card. Ngunit muling bumalik ang waiter. Declined pa rin po, sir. Lahat po ng card na ibinigay niyo ay hindi gumagana. Ang malamig na kaba ay nagsimulang gumapang sa batok ni Juancho. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Mabilis niyang binuksan ang kanyang banking app, ngunit ang tanging bumitad sa screen ay ang mga salitang, "Account temporarily restricted. Please contact your branch immediately." Tumingin si Juancho sa labas ng bintana, sa dagat na tila ba tumigil sa pag-alon. Ang katahimikan ng paligid ay biglang naging nakabibingi. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya na ang mundong binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula na ring tumigil at ang bawat segundong lumilipas ay hindi na para sa kanya, kundi para sa babaeng inakala niyang habang buhay na mananatiling tanga sa kanyang mga kamay. Sino ang tunay na hunted ngayon? At hanggang kailan kayang panindigan ni Juancho ang kanyang yabang kapag ang bawat pintuan ng kanyang karangyaan ay isa-isang nagsimulang sumara? Love, pasensya ka na ha. Sobrang bigat ng trabaho rito sa Vancouver. Baka hindi ako makatawag ng ilang araw dahil may out-of-town assignment kami sa gitna ng kabundukan. Walang signal doon. Puro niebe lang ang makikita ko. Ang tinig ni Juancho sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod nito ay naririnig ni Angela ang mahinang hampas ng mga alon at ang malamyos na tugtog ng gitara mula sa malayo. Nakaupo si Angela sa loob ng malamig na opisina ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor ng computer kung saan naka-flash ang mga hidden stories ni Sofia sa Instagram. Sa isang litrato, makikita ang isang baso ng cocktail na may background ng asul na dagat ng Palawan. At sa gilid nito ay ang pamilyar na relo ni Juancho. Ang relong regalo ni Angela noong unang anibersaryo nila. Naramdaman ni Angela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Juancho ay parang isang piraso ng yelong dahan-dahang tumutunaw sa kanyang sikmura, nag-iiwan ng isang matinding lamig at pait. Ang asawa niyang nanginginig sa ginaw ay kasalukuyang nagbibilad sa ilalim ng araw ng El Nido. Suot ang karangyaang ninakaw mula sa kanilang pinagsamang kinabukasan. Ayos lang, Juancho. Mag-iingat ka riyan. Huwag mong kakalimutang uminom ng mainit na kape para hindi ka sipunin. Mahinang sagot ni Angela, ang boses ay kasing lamig ng marmol. Pinatay niya ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Ito ang huling alaala ng isang lalaking akala niya ay kasing tapat ng langit. Dahan-dahan niyang pinirito ang tuyong bulaklak sa pagitan ng kanyang mga daliri, hanggang sa ito ay maging alikabok na lamang na tinangay ng hangin ng aircon sa loob ng opisina. Wala nang natira, kundi ang abo ng mga pangakong napako. Heto na ang link ng GPS tracker ng cellphone ni Sofia, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit habang inilalapit ang monitor kay Angela. Nasa isang ultra-exclusive resort sila. Mukhang nagpaplano silang mag-celebrate ng pre-wedding nila roon ayon sa mga caption ng babaeng ito. Tiningnan ni Angela ang screen. Nakita niya ang mga post ni Sofia, ang mga OOTD nito, nasuot ang mga damit na binili gamit ang credit card ni Angela. Ang sapatos na kasing mahal na ng isang buwan nilang kuryente at ang kwintas na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang bawat post ni Sofia
ay tila isang mapang-uyam na tawa na nakaturo ng diretso sa mukha ni Angela. Hayaan mo silang magsaya, Gabriel. Hayaan mong isipin nilang sila ang hari at reyna ng dagat na yon. Bulong ni Angela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyong hindi pa nakikita ni Gabriel noon. Dahil ang bawat sentimong ginagastos nila ngayon ay ang huling pako sa krus na papasanin nila. Samantala, sa Palawan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, nakatayo si Juancho sa balkonahe ng kanilang suite. Yakap niya si Sofia mula sa likod. Kapwa silang nakatanaw sa malawak na karagatan. Pakiramdam ni Juancho ay hawak na niya ang buong mundo. Ang balitang declined na card kanina ay inakala niyang pansamantalang aberya lamang ng system. At dahil sa kanyang yabang, tumawag siya sa resepsyon para sa isang mas malaking sorpresa. Mahal, handa na ang lahat para sa huling gabi natin dito bago tayo lumipad patungong Spain. Bulong ni Juancho sa tainga ni Sofia. Nagpa-reserve ako ng pinakamahal na private yacht para sa ating dinner mamaya. Doon tayo sa gitna ng dagat, malayo sa lahat. I-book mo na ang lahat ng gusto mo, babayaran ko lahat. 6 ang platinum cards ko, hindi tayo mauubusan. Ngumiti si Sofia at hinalikan si Juancho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kinang ng white gold na kwintas sa kanyang leeg. Sigurado ka ba, Hon? Baka magalit ang asawa mo kapag nakita niya ang bill. Tumawa ng malakas si Juancho. Ang tunog ay mapang-uri at walang galang. Ang asawa ko? Malamang ay kasalukuyan siyang naglalaban ng mga medyas ni Mama habang umiiyak sa sobrang pangungulila sa akin. Huwag mo siyang alalahanin. Siya ang nagpapakapagod, tayo ang nagpapakasaya. Ganyan ang takbo ng mundo, Sofia. Kinuha ni Juancho ang kanyang telepono at tinawagan ng yacht coordinator. Hello. Yes, I want the Grande Azure yacht. Prepare the vintage wine and the 5-course lobster dinner. Charge it to my primary platinum card. Yes, go ahead and process the full payment now. Inilapag ni Juancho ang telepono nang may malaking kumpiyansa. Ngunit hindi niya alam, sa loob ng isang maliit na opisina sa Maynila, nakikita ni Angela ang bawat pagtatangka niyang gamitin ang mga card. Ang bawat transaction failed na lumilitaw sa sistem ng bangko ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Angela. I-book mo na ang lahat, Juancho. Bulong ni Angela habang nakatingin sa monitor. Dahil mamaya, sa gitna ng dagat, malalaman mo kung paano malunod nang walang tubig. Isang malamig na hangin galing sa dagat ang umihip sa Palawan, nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na pahiwatig. Ang dilim ay dahan-dahang lumulukob sa isla at kasabay nito ang pagdating ng oras na matagal nang hinihintay ni Angela. Ano ang gagawin ni Juancho kapag ang yate ay nasa gitna na ng dagat at ang bawat paraan niya ng pagbabayad ay isa-isang naputol? Sino ang sasagip sa kanila sa gitna ng kawalan? Ang bawat hampas ng alon sa gilid ng Grande Azure yacht ay tila isang marangyang palakpak para sa tagumpay ni Juancho. Sa gitna ng madilim na dagat ng El Nido, ang yate ay nagmistulang isang lumulutang na palasyo ng liwanag. Sa ibabaw ng lamesang nababalutan ng puting lino, nakahain ang pinakamahal na lobster, sariwang hito, at isang bote ng vintage wine na ang halaga ay katumbas na ng ilang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Para sa ating bagong simula, Sofia, nakangiting wika ni Juancho habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Sa susunod na linggo, kapag naibenta na ang bahay at nakuha ko na ang huling pirma ni Angela, lilipad na tayo patungong Madrid. Doon wala nang makakaabala sa atin. Ngumiti si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang kanyang pansin ay mas nakatuon sa diamanteng kwintas na kislap sa kanyang leeg. Siguraduhin mo lang, Juancho, ayokong maging asawa ng isang lalaking walang maipagmamalaki, kundi mga pangako. Tumawa ng malakas si Juancho, isang tawang puno ng kayabangan na tila ba pag-aari niya ang buong mundo.
Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa huling bahagi ng gabi, ang pagbabayad ng napakalaking bill para sa eksklusibong dinner na ito. Tinawag niya ang waiter sa pamamagitan ng isang mabilis na kumpas ng kamay. "The bill, please." Utos ni Juancho ng may awtoridad. Inabot ng waiter ang folder na naglalaman ng resibo. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 200,000 piso kasama ang renta ng yate at ang mga espesyal na hiling ni Sofia. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ni Juancho ang kanyang primary platinum card, ang card na nakapangalan kay Angela, ngunit siya ang gumagamit. "Charge it here," sabi niya. Isinaksak ng waiter ang card sa wireless terminal. Ang katahimikan sa paligid ay nababasag lamang ng mahinang ugong ng makina ng yate at ang tunog ng hangin sa dagat. Pagkalipas ng ilang segundo, isang mahinang pulang ilaw ang lumitaw sa screen ng machine. "Sir, decline po ang card nyo. Baka po may problema sa chip." Magalang na wika ng waiter. Bahagyang kumunot ang noo ni Juancho, ngunit pinanatili niya ang kanyang porma. "Imposible. Gamitin mo itong isa. Baka naabot na ang daily limit." Inabot niya ang ikalawang card. "Decline pa rin po, sir," muling sabi ng waiter. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng bahid ng pagdududa. Naramdaman ni Juancho Asio ang unang patak ng malamig na pawis sa kanyang batok. Isa-isa niyang inabot ang lahat ng 6 na platinum cards na dala niya. Ang ikatlo, declined. Ang ikaapat, invalid. Ang ikalima, restricted. Ang ika-6, pick-up card. Ang matatamis na ngiti nito ay napalitan ng isang matalas na tingin ng pandidiri. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang kanyang diamanteng kwintas. Tila ba tinitiyak na hindi ito mababawi sa kanya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya sa lalaking kasama niya. "Juancho, ano ba ito? Pinapahiya mo ba ako sa harap ng mga taong ito?" Asik ni Sofia. Ang boses ay matalim at puno ng galit. "Sabi mo, 6 ang cards mo. Sabi mo, walang limitasyon ang pera mo. Bakit lahat ng basurang yan ay hindi gumagana?" "Sandali lang, mahal. Baka system error lang ito sa Maynila." Pilit na paliwanag ni Juancho. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Humarap siya sa waiter. Ang kanyang mukha ay namumula na sa hiya. "Tumawag ka sa manager nyo. Sabihin mo si Juancho de la Vega ito. Hindi nyo ba alam kung sino ako?" "Sir, pasensya na po. Pero ang lahat ng cards nyo ay nakablock ayon sa aming system at ayon po sa instruction mula sa bangko, kailangan naming i-confiscate ang mga ito." Seryosong wika ng waiter habang lumalapit ang 2 pang security personnel ng yate sa kanilang lamesa. Ang kahihiyan ni Juancho ay umabot sa rurok nang mapansin niyang ang ibang mga panauhin sa kabilang lamesa ay nagsimula ng magbulungan at tumingin sa kanila. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki bilang hari ng dagat ay mukhang isang basang sisiw na naipit sa gitna ng karagatan. "Juancho, hindi ako mananatili rito para magmakaawa sa pambayad," sigaw ni Sofia. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Akmang aalis na sana nang hawakan siya ni Juancho sa braso. "Sofia, wag mo akong iwan dito. May pera ako, maniwala ka." "Bitiwan mo ako," bulyaw ni Sofia, sabay tulak sa kanya. "Wala kang pera. Isa ka lang palang mandaraya na gumagamit ng pera ng asawa mo. Nakakasuka ka." Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar at malamig na boses ang narinig mula sa hagdanan ng yate. Isang boses na tila ba nanggagaling sa kabilang mundo. Dala ang isang uri ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Baka kailangan nyo ng tulong sa pambayad?" Napatigil ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Juancho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga bombilya ng yate, nakatayo si Angela. Hindi siya ang gusgusing asawa na iniwan ni Juancho sa probinsya. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi sa dagat.
Sa tabi niya ay nakatayo si Gabriel, ang abogadong kinatatakutan ni Juancho. Angela, paano? Paanong nandito ka? Nauutal na tanong ni Juancho. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Ngumiti si Angela. Isang nangiting hindi nakararating sa kanyang mga mata. Bakit, Juancho? Akala ko ba ay nasa Vancouver ka at nanginginig sa ginaw ng snowstorm? Bakit mukhang mas mainit dito sa El Nido? Lumapit si Angela sa lamesa, kinuha ang folder ng bill at tiningnan ng halaga. Pagkatapos, tumingin siya kay Sofia na ngayon ay namumutla na rin sa takot. Ang ganda ng kwintas mo, Sofia. Bagay na bagay sa'yo. Wika ni Angela. Ang kanyang tinig ay tuyo at walang emosyon. Sayang nga lang, at ang pambayad niyan ay galing sa joint account namin ni Juancho na naka-freeze na ngayon. Ibig sabihin, ang bawat diamanteng suot mo ay nakaw. Ang katahimikan sa yate ay naging kasing bigat ng tingga. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa tatlo. Habang ang tunog ng tubig na humahampas sa gilid ng yate ay tila ba nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kalayaan ni Juancho. Sino ang huling titindig sa gitna ng dagat na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Angela para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang bawat yabag ni Angela sa kahoy na sahig ng yate ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pandinig ni Juancho. Ang dating maamo, laging nakayuko, at gusgusing asawa ay wala na. Sa harap ni Juancho ay nakatayo ang isang babaeng tila hinubog mula sa apoy, eleganteng itim na gown na yumayakap sa kanyang katawan, mga matang kasing talas ng diamante, at isang tindig na hindi na marunong yumukod sa kahit na kaninong buyaw. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang makinis na balat, nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang nagbabalik para bawiin ang kanyang kaharian. Napatayo si Juancho, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik ng malaglag. Ang bawat patak ng pulang likido ay tumatalte sa kanyang mamahaling polo shirt. Tila ba mga mantsa ng dugo ng kanyang sariling kataksilan. Angela. Love, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Nauutal na tanong ni Juancho, pilit pa ring naghahanap ng paraan para maisalba ang kanyang dula-dulaan. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Angela. Love, bakit Juancho? Nakalimutan mo na ba ang hitsura ng asawa mo dahil sa sobrang lamig ng snow sa Vancouver? O baka naman masyado kang nabusy sa out-of-town assignment mo rito sa Palawan para maalala na may pamilya kang naghihintay sa'yo? Lumapit si Angela sa lamesa at dahan-dahang kinuha ang billing statement na kanina lang ay nagpapaiyak kay Juancho sa kahihiyan. Tumingin siya sa mga tao sa paligid, sa mga turistang nakamasid at sa mga waiter na tila ba nanonood ng isang pelikula. Sa lahat po ng narito, wika ni Angela, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa buong deck ng yate. Ang lalaking ito ay ang aking asawa. Sabi niya sa akin, nagtatrabaho siya sa Canada para sa kinabukasan namin. Pero heto siya ngayon, nagpapasarap sa isang luxury yacht gamit ang perang pinaghirapan ko sa pananahi at ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa aming joint accounts. Ang bawat pagkaing kinain niya at ang bawat hiyas na ibinigay niya sa babaeng iyan ay galing sa aking pawis. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay napuno ng pandidiri para kay Juancho. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Bulyaw ni Sofia ang kanyang muka ay namumula na sa galit at hiya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang diamanteng kwintas. Juancho, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na baliw ang babaeng ito. Ngunit hindi makakilos si Juancho. Ang bawat salita ni Angela ay parang isang semento na nagpapabigat sa kanyang mga paa. Mr. De La Vega, ako si Attorney Gabriel Ilustre,
Ang legal counsel ni Mrs. Angela de la Vega. Seryosong wika ni Gabriel. Hawak namin ang lahat ng ebidensya mula sa Bureau of Immigration Records na nagpapatunay na hindi ka kailanman lumabas ng bansa hanggang sa mga bank transfers mo patungo sa account ng babaeng ito. Ito ay isang malinaw na kaso ng economic abuse at fraud. Namilog ang mga mata ni Sofia sa takot. Anong fraud? Ang penthouse? Ang kotse? Nakapangalan lahat yun sa akin. Tumingin si Angela kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa na may halong panunuya. Iyon ang akala mo, Sofia. Pero baka nakalimutan mong asawa ako. Ang lahat ng ari-ari ang binili ni Juancho gamit ang conjugal funds namin habang kami ay kasal pa ay pagmamay-ari ko rin. At dahil ang perang pambayad sa mga yon ay galing sa ilegal na paraan, lahat ng yan ay binabawi na namin. Ang sapatos mo, ang bag mo, at kahit ang kwintas na yan. Hindi sa'yo ang mga yan. Ikaw ay isa lamang tagapag-ingat ng mga gamit na hindi mo kailanman kayang bilhin. Naramdaman ni Sofia ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang mahinang ungol ng sakit at kahihiyan ang kumawala sa kanyang lalamunan nang mapansin niyang ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya bilang isang magnanakaw. Angela, please, pag-usapan natin ito ng pribado. Pagsusumamo ni Juancho, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa matinding hiya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Juancho. Malamig na tugon ni Angela. Ang bawat pagkakataon na ibinigay ko sa'yo ay tinumbasan mo ng 1,000 saksak sa likod. Inisip mo na dahil tahimik ako, dahil matiisin ako, ay habang buhay mo na akong magagawang tanga. Kinuha ni Angela ang kanyang bag at hinarap ang manager ng yate. Huwag niyo silang hahayaang umalis hanggat hindi sila nakakahanap ng pambayad sa inyo mula sa sarili nilang bulsa. At kung wala silang pambayad, tawagan niyo ang pulis. Iyon ang nararapat para sa mga taong nabubuhay sa pagnanakaw. Tumalikod na si Angela. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng dignidad. Ngunit bago siya tuluyang bumaba sa yate, lumingon siya kay Juancho sa huling pagkakataon. Juancho, hindi lang ang credit cards mo ang block. Wika ni Angela. Ang kanyang tinig ay tuyo, ngunit may diin na kasing talas ng labaha. Pati ang pintuan ng bahay natin, block na rin para sa'yo. Pinalitan ko na ang lahat ng kandado. At ang titulong pilit mong kinukuha? Nasa akin na uli. Wala ka nang babalikan, Juancho. Maging dito sa dagat o sa lupa, wala ka nang lugar sa buhay ko. Ang mga patak ng pawis na namumuo sa noo ni Juancho ay isa-isang bumabagsak sa sahig ng yate, lumilikha ng maliliit at basang marka sa kahoy habang pinapanood niyang lumalayo ang asawang inakala niyang taga-alaga lamang ng kanyang mga medyas. Ang tunog ng yate na dahan-dahang umaandar palayo sa pantalan ay tila ba naghuhudyat ng kanyang tuluyang pagkalunod sa sarili niyang mga kasalanan. Isang tanong ang naiwan sa hangin. Paano mabubuhay ang isang haring nawalan ng korona at ang isang reynang binuo ang sarili mula sa abo ng pagtataksil? Ano itong mga gamit na nakatambak sa labas? Angela! Angela! Lumabas ka rito! Magnanakaw! Lapastangan! Ang matinis na bulyaw ni Doña Consolacion ay narinig hanggang sa kabilang kanto ng barangay. Nakatayo ang matanda sa harap ng gate ng kanilang bahay. Ang kanyang muka ay kasing pula ng siling labuyo sa tindi ng galit. Sa kanyang paanan, ang kanyang mga mamahaling damit, ang kanyang koleksyon ng mga bag, at pati na ang kanyang paboritong kutsyon ay nakatambak sa maruming semento ng kalsada. Ang bawat piraso ng kanyang karangyaan ay tila ba mga basurang itinapon ng walang pakundangan. Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas si Angela. Hawak ang isang baso ng tsa. Ang kanyang muka ay kasing payapa ng lawa sa madaling araw. Wala na sa kanyang mga mata ang takot na dati ay madaling makita ni Consolacion. Ngayon, ang tanging naroroon ay ang isang matalim na ningning ng tagumpay. Wala kang karapatang gawin ito sa akin.
Bahay ito ng anak ko. Pinalaki ko si Juancho para maging hari rito at ikaw ay isang hamak na katulong lamang na pinatuloy namin. Sigaw muli ni Konsolasyon, akmang susugurin si Angela para sampalin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na nahawakan ni Angela ang kanyang braso. Ang hawak ni Angela ay mahigpit, puno ng lakas na nagmula sa 3 taon ng pang-aalipusta. Mali po kayo, ma. Malamig na wika ni Angela. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng diin. Hindi ito bahay ni Juancho. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay pamanang iniwan ng aking ama. At ang bahay na ito ay conjugal property natin na ngayon ay nasa ilalim na ng sequestration dahil sa kasong isinampa ko laban sa anak nyo. At dahil wala namang kontribusyon si Juancho rito, kundi ang mga nakaw na pera, ang korte na ang nagdesisyon. Wala na kayong lugar dito. Nagsisinungaling ka. Hintayin mo lang na makabalik si Juancho mula sa Canada. Hamon ni Konsolasyon, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Wala na pong Canada, ma. Putol ni Angela, sabay bitiw sa braso ng matanda ng may pandidiri. Nasa Palawan ang anak nyo. Nanginginig sa hiya dahil lahat ng credit cards niya ay pinatay ko na. At baka sa mga oras na ito, naglalakad na siya pauwi dahil kahit pambili ng tiket ng eroplano ay wala na siya. Ikinabit niya ito sa gate. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling hiyaw ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Sa matandang dati ay kinatatakutan niya tuwing umaga. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha nito, ang bawat bakas ng kasamaan, at naramdaman niya ang isang matinding awa. Hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan ng puso ng isang ina na pinalaki ang anak sa kasinungalingan. Maya-maya pa isang luma at kalawanging tricycle ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking halos hindi makilala. Gusot ang damit, madungis ang mukha, at ang mga mata ay puno ng pait. Ito si Juancho. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang suot na mamahaling relo na ibenta na niya siguro para lang makauwi mula sa Palawan. Juancho, anak, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Pagsusumbong ni Konsolasyon, tumatakbo patungo sa kanyang anak. Ngunit hindi tumingin si Juancho sa kanyang ina. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Angela na nakatayo sa likod ng rehas ng gate. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa bakal. Angela, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Si Sofia, iniwan niya ako. Kinuha niya ang lahat ng alahas bago siya tumakas. Wala na akong natira, Angela. Ikaw lang ang meron ako. Pagsusumamo ni Juancho, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi, Juancho, tugon ni Angela. Ang kanyang tinig ay tuyo at walang emosyon. Wala ka nang ako. Noong araw na pinirmahan mo ang pekeng titulo ng lupa ng tatay ko, doon mo pinatay ang asawa mo. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong naniningil sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Lumingon si Angela kay Gabriel, nakakababa lang mula sa isang itim na sasakyan, kasama ang 2 pulis at isang kinatawan mula sa korte. Mr. Juancho de la Vega, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong economic abuse, qualified theft, at falsification of public documents. Seryosong wika ni Gabriel. Ang tunog ng posas na naglalapat sa mga kamay ni Juancho ay tila ba isang musika sa pandinig ni Angela. Nakita niya ang pagbagsak ni Juancho sa kanyang mga tuhod. Habang si Konsolasyon ay naglulupasay sa kalsada sa gitna ng kanyang mga nakatambak na gamit. Ang tore ng kanilang kasakiman ay tuluyan ng gumuho, naging mga durog na bato sa ilalim ng init ng katotohanan. Habang isinasakay si Juancho sa sasakyan ng pulis, tumingala si Angela sa langit. Ang ulan ay nagsisimula nang pumatak ng marahan. Tila ba dinidilig ang isang lupang matagal nang natuyo. Ang bawat patak ay humahalik sa kanyang pisngi. Tinatangay ang huling bakas ng puot na nanatili sa kanyang puso. Ngayon,
Malaya ka na talaga. Bulong ni Gabriel sa kanyang tabi. Iniaabot ang isang payong para protektahan siya sa ulan. Ngumiti si Angela, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang bahay. Ang bahay na ngayon ay muling naging kanya. Ngunit isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkabilanggo ni Juancho para mabura ang mga peklat sa kanyang puso? O ang tunay na paghilom ay magsisimula lamang kapag natutunan na niyang talikuran ang lahat ng pait ng nakaraan? Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ni na Juancho at Doña Consolacion. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng maliit ngunit maaliwalas na patahian ni Angela ay tila ba isang mainit na yakap mula sa langit. Wala na ang amoy ng luma at amag na bahay ng kanyang biyanan. Ang paligid ay amoy sariwang tela, sinulid, at ang halimuyak ng kape na nakapatong sa kanyang lamesa. Ang karatula sa labas ay hindi na alipin, kundi malalaking letra ng ginto. Angela's Creations, disenyo ng pag-asa. Wala na ang mga gasgas mula sa paglalaba ng mabibigat na kurtina o ang mga sugat mula sa paglilinis ng banyo sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay maliksi at puno ng buhay habang hinahaplos ang isang piraso ng mamahaling seda na kasalukuyan niyang tinatahi para sa isang kliyente. Ang bawat tusok ng karayom ay hindi na simbolo ng pagtitiis, kundi isang sining ng pagbuo ng sariling pangarap. Ma'am Angela, may bisita po kayo. Wika ng kanyang munting katulong sa tindahan. Pumasok si Gabriel. Suot ang kanyang pamilyar na ngiti na laging nagbibigay ng kapanatagan kay Angela. Sa kanyang kamay ay may bitbit siyang isang maliit na pot ng puting bulaklak. Para sa iyong unang anibersaryo ng negosyo, Angela. Bati ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. At may dala rin akong balita mula sa korte. Pinalna ang annulment ng kasal niyo ni Juancho. Malaya ka na sa lahat ng aspeto ng batas. Naramdaman ni Angela ang isang malakas na pintig sa kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kalayaang matagal na niyang hiningi. Kinuha niya ang dokumento mula kay Gabriel at sa unang pagkakataon, hindi siya naiyak. Isang matamis na buntong hininga lamang ang kumawala sa kanyang mga labi. Bago ang lahat, hiniling ni Angela kay Gabriel na samahan siya sa huling pagkakataon. Nagtungo sila sa selda kung saan kasalukuyang nakakulong si Juancho. Ang amoy ng malamig na semento at ang tunog ng mga rehas na bakal na naglalapat ay tila ba nagpapaalala sa nakaraan. Nang makita ni Juancho si Angela, mabilis itong lumapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel at ang kanyang mga mata ay lubog na dahil sa hirap sa loob. Angela! Angela, mahal ko. Alam kong darating ka. Patawarin mo na ako. Please! Ilabas mo ako rito. Hindi ko kaya rito, Angela. Wala na si Mama. Iniwan na rin ako ni Sofia. Ikaw na lang ang natitira. Pagsusumamo ni Juancho, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak habang pilit na inaabot ang kamay ni Angela. Tumingin si Angela kay Juancho. Sa kanyang kalooban, wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring puot. Ang tanging naroon ay isang matinding awa para sa lalaking inubos ang sariling dangal para sa mga bagay na madaling maglaho. Napatawad na kita, Juancho. Pero hindi dahil sa karapat-dapat ka sa tawad, kundi dahil kailangan ng puso ko ng kapayapaan. Malamig ngunit mahinahong wika ni Angela. Huwag mo nang tawaging mahal ang pangalan ko, dahil ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang namatay kasabay ng mga kasinungalingan mo. Tapos na tayo, Juancho. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Tumalikod na si Angela. Hindi pinapansin ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Juancho na umaalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng kulungan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila ba pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa.
Kinagabihan, naglakad sila ni Gabriel sa pampang ng dagat habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel patungong lila. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang malamyos na musika na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Ano na ang susunod para sa'yo, Angela? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng babae. Tumingala si Angela sa mga bituing nagsisimula ng magningning. Gusto ko lang mamuhay ng walang takot, Gabriel. Gusto kong mahalin ang sarili ko gaya ng pagmamahal na ibinigay ko sa iba noon. At baka, sa tamang panahon, buksan ko uli ang puso ko para sa isang taong marunong rumespeto sa bawat hibla ng aking pagkatao. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng mga bagay na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ang noo ni Angela. Isang halik na puno ng pangako, respeto at pag-asa. Naramdaman ni Angela ang init ng balat ni Gabriel, isang pakiramdam na kasing tunay ng hangin sa gabi. Ang ulan ay dahan-dahang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bagyo. Ito ay isang pagdidilig sa isang bagong usbong na halaman sa gitna ng tigang na lupa. Ang bawat patak ay tila ba naglilinis sa huling bakas ng dumi ng kahapon. Isang tanong ang nanatili sa isipan ng tindya. Ang pagtatapos ba ng isang masakit na kwento ay simula lamang ng isang mas magandang tadhana? O ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kapag natutunan na nating yakapin ang ating sariling kalakasan? Dahan-dahang naglakad ang dalawa palayo sa pampang. Ang kanilang mga anino ay unti-unting naglalaho sa dilim. Ngunit ang liwanag ng kanilang mga puso ay mananatiling gabay sa isang bukas na puno ng pag-asa. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pader ng kasinungalingan ay gumuho sa buhay ni Angela. Ang bawat umaga niya ngayon ay hindi na nagsisimula sa takot o sa bigat ng obligasyong hindi naman sa kanya. Sa halip, ang bawat pagsikat ng araw ay tila ba isang paanyaya para sa isang bagong disenyo, isang bagong kwento. Ang Angela's Creations ay hindi na lamang isang maliit na patahian. Ito na ang sentro ng moda sa kanilang bayan. Isang simbolo ng katatagan para sa bawat babaeng dumaan sa matinding unos. Sa loob ng kanyang opisina, dahan-dahang hinaplos ni Angela ang isang lumang litrato, ang kanyang sariling larawan noong siya ay nagsisimula pa lamang. Nakita niya ang isang babaeng may malungkot na mga mata, laging nakayuko, at tila bapasan ng buong mundo. Ngunit nang tumingin siya sa malaking salamin sa kanyang harap, nakita niya ang isang bagong Angela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tiwala sa sarili. Ang kanyang tindig ay tuwid. At ang bawat guhit sa kanyang muka ay hindi na marka ng pighati, kundi mga peklat ng isang mandirigmang nagtagumpay. Napatawad ko na ba siya? Bulong ni Angela sa kanyang sarili habang nakatingin sa kawalan. Ang sagot ay isang tahimik na tango. Hindi dahil naging mabuting tao si Juancho, kundi dahil ayaw na ni Angela na dalhin ang bigat ng puot sa kanyang bawat hakbang. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ni Juancho na hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin ng kanyang parusa sa loob ng rehas, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Ang tunay na pagpapatawad ay ang hindi na pagpapaapekto sa nakaraan, ang paglimot sa sakit habang baon ang aral na itinuro nito. Naramdaman ni Angela ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Sa salamin, nakita niya si Gabriel. Sa loob ng 3 taon, si Gabriel ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang matapat na katuwang sa buhay. Hindi siya kailanman nagmadali. Hinayaan niyang kusang humilom ang puso ni Angela. Dahan-dahang dinidilig ang bawat tuyong bahagi nito ng respeto at tunay na pagmamahal. "You look beautiful today, Angela." Malambing na wika ni Gabriel
Habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ng babae. Ready ka na ba? Para sa ating dinner tonight? It's our anniversary, remember? Ngumiti si Angela. Ang kanyang puso ay pumipintig sa isang uri ng ligaya na hindi kailanman ibinigay ni Juancho. Oo, Gabriel, ready na ako. At salamat. Salamat sa pagiging kanlungan ko noong panahong ang mundo ko ay isang malaking bagyo. Hinalikan ni Gabriel ang kamay ni Angela. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay tila ba isang selyo ng kanilang walang hanggang katapatan. Let's go home, Angela. Sa bahay na puno ng pagmamahal at wala ng mga rehas ng kasinungalingan. Habang naglalakad sila, palabas ng butik, huminto sandali si Angela sa tapat ng gate ng kanyang bahay, ang bahay ng kanyang ama, na minsan nang naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila ba mga diamanteng hindi kayang bilhin ng anumang credit card. Ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa kanya na ang pinakamahalagang hiyas na maaari nating pag-arian ay ang ating sariling halaga. Ang aral na natutunan ni Angela ay simple ngunit napakalalim. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Hindi ito dapat humihingi ng lahat ng iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay ang nagpapalakas sa iyo, ang nagpapahalaga sa iyong bawat sakripisyo, at ang hinding-hindi ka tatalikuran sa gitna ng unos. Ang bawat babae ay isang reyna sa kanyang sariling paraan, at ang tanging taong dapat nating pagsilbihan ng buong puso ay ang ating sarili. Ang tunog ng mga kuliglig sa gabi ay tila ba isang huling awit ng pagpapasalamat. Ang kwento ni Angela ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagkakahanap ng sarili. Ang ulan ay hindi na nakakatakot. Ito na ang simbolo ng paglilinis at muling pagsilang. Dahan-dahang isinarado ni Angela ang pinto ng kanyang bahay, dala ang isang pusong hindi na kailanman muling magpapakulong sa mga rehas ng gintong pangako. Ang dilim ay lumipas na at ang bukas ay kasing liwanag na ng kanyang mga pangarap.